Itago niyo na lamang ako sa pangalang Leslie, 29 years old from Sampaloc, Manila. Isa akong junior manager sa isang fast food chain dito sa Maynila rin. Sa ngayon ay na-enjoy ko pa rin naman ang trabaho ko kahit na lagi akong umuuwing pagod at may bit-bit na sakit ng katawan. Naisipan kong magpadala ng story ko kasi gusto kong ibahagi ang experience ko sa isang lalaki na nagpabago ng buhay. Noong bata pa ako, ay maaga akong nawalan ng ama. Namatay ang aking Papa Jaime dahil sa sakit sa puso. Sobrang lapit ko sa papa ko kaya malaking tagok sa akin ang biglaang pagkawala niya. Sa kabutihang palad naman ay nandyan ang Tito Nanding, Chong Bert at Uncle Franco na tumulong sa pagpapalaki sa akin. Sila ang gumabay, nagprotekta sa akin at nang away sa mga taong gumagawa sa akin ng masama. Ang totoo niyan ay hindi ko alam kung paano ko susuklian ang mga kabaitan na ibinigay sa akin ng mga tiyuhin ko. Sobrang mahal na mahal ko silang tatlo. Malaki kasing tulong ang naibigay ng Papa Jaime ko sa mga utol niya kaya ganoon na lamang sila na mag-alaga at pumrotekta sa akin. Dahil nga tatlong mga brusko ang nakabantay sa paligid ko, sobrang walang makalapit naman sa akin na lalaki para umakyat ng ligaw. Wala kasing magkalakas ng loob na harapin ang tatlong lalaki sa buhay ko. Si Mel? Ang aga naman yatang tumawag nito. Hello, Mel. Hello, ma'am. Good morning. Good morning din. Ba't ka napatawag? May problema ba? Wala naman, ma'am. Tatanong ko lang po sana kung nagpaalam sa inyo si Rem. Hindi daw po siya makakapasok. Oo. Nagsabi siya sa akin kagabi, bale si Ian muna yung makakasama natin ngayon sa party. Okay po. Sige, ma'am. O sige na, kita-kits na lang sa venue. Huwag malilate ha. Opo, ma'am. See you po. O Mel, kayo na munang bahala dyan sa pagliligpit ha. Kakausapin ko muna yung caretaker nitong venue. Sige ma'am. Ay, alam niyo na po ba kung sino kakausapin? Actually, hindi pa eh. Wait. Ayun ma'am. Yung naka-navy blue na polo sa may entrance. Okay, sige. Puntahan ko na. Excuse me, kuya. Hi. Kayo po yung caretaker nitong pavilion? No. Actually, I'm the owner. Ay, sorry. Hindi ko alam. Hindi naman kasi sinabi ng crew ko eh. Okay lang. Walang problema. So, ikaw pala yung manager nila? Yup. I see. Uy, congrats ha. Successful yung children's party nyo. Thank you. I'm Isaac nga pala. You are? Leslie. Nice to meet you, Leslie. By the way, anong maitutulong ko? Ano lang sana? Tatanong lang sana namin kung saan namin pwedeng ilagay yung mga basura namin. Iwanan nyo na lang dyan. Ako na bahala. Sure ka? Yap. Ako din naman maglilinis niyan eh. Hala, nakakahiya naman. Sabihin mo na lang kung saan namin pwedeng itapon, kami na lang. Okay, sabi mo eh. Hello, Tito Bert? Hello, Leslie. Tapos na ba yung event nyo? Opo, Tito. Naglilinis lang kami. Sige, sunduin na kita dyan. Okay po. Ingat, Tito. Ang cute mo naman, Ma'am Leslie. May taga-sundo ka pa. Ay, nako. Minsan hindi na siya cute. Ang tanda-tanda ko na para ihatid sundo pa ng mga tito. Well, I guess, kailangan mo nang maghanap ng special someone para may iba nang maghahatid sundo sa'yo. Ay, sana nga. Sana talaga makahanap na ako ng jowa para makagraduate na ako sa mga pagbabantay ng mga tito ko. Dito na papasok sa eksena si Isaac.
Nagkakilala kami sa isang birthday party ng company namin. Company namin ang nag-host. Napakasimple lang niyang tao at magalang makipag-usap. Hindi mo talaga akalain na family nila ang may-ari ng property kung saan ginanap yung event. Noong una nang hingi lang ako ng tulong sa kanya, pero sinamahan niya na kami hanggang sa matapos pa ang pagliligpit. Napagkulitan at kwentuhan din siya sa buong trip ko, kaya naman naging magaan ang loob namin sa kanya. Ang hindi ko lang inaasahan ay yung pagtatanong niya sa akin kung pwede daw ba niya akong i-add sa Facebook. Siyempre, pumayag naman ako at doon na nga nagumpisa ang kwento naming dalawa. Naging madalas ang pag-chat namin ni Isaac. Hindi rin naman kasi siya mahirap replyan dahil ang dami niyang topic at napakagaan niyang kausap. Actually, sa kanya lang yata ako nakipag-chat ng madalas at matagal. Kadalasan kasi madalas akong nabobore sa mga nakakausap ko. Idagdag niyo pa yung factor na busy ako sa trabaho. Pero iba itong si Isaac. Minsan nga kapag nagiging busy siya, ako na rin yung nag-uumpisa na mag-reach out sa kanya. Hindi ko ma-explain pero sobrang gaan ang pakiramdam ko sa tuwing kausap ko siya. Mula sa chat hanggang sa video call, sobrang click kami ni Isaac sa isa't isa. Kaya naman hindi na rin ako nagulat noong nagyaya siyang mag-date kaming dalawa. Ma'am Leslie! Ma'am Leslie! Uy Mel, anong nangyari sa'yo? Ba't tarantang-taranta ka dyan? Oh my God! Ma'am Leslie, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Ano yun? Yung may-ari ng pavilion nung last time na nag-host tayo ng children's party, nandyan siya. Hinahanap ka. Si Isaac. Ooh, Isaac pala ang name niya, ha? Oo, may lakad kami. May date kayo, ma'am? Not sure kung date ba yun or what. Pero, saan kayo pupunta? Hoy, ang dami mong tanong Ay, sorry naman, madam. Gusto ko lang namang malaman kung naliligaw sa inyo si Mr. Pogi. Kasi kung hindi, i-refer niyo na lang sa akin. Pambihira ka, aagawan mo pa ako ng boylet. Balato mo na sa akin to. Tumatanda na rin naman ang mom nyo. Kailangan ko na ng lalaki sa buhay. Charing lang naman yun, madam. Anyway, pakisabi na lang na hintayin ako sa labas. Mag-aayos lang ako saglit. Ay, sige. Sabihin ko nagpapaganda lang kayo. Gaga? Charing ulit. Sige na, go. At nang makabalik ka na sa gawain mo. Copy, madam. We, seryoso? Manliligaw ka sa akin? Ba't parang gulat na gulat ka? Hindi naman. Medyo lang. Oh my God, Lord. Ito na ba yung gift mo sa akin? Thank you po. Thank you in advance. So, pwede naman, di ba? Sure. No problem. Good luck. Good luck talaga. Para mo naman sinabing mahirap kang ligawan. Well, medyo ganun na nga. Okay. I'm up for the challenge. Sabi mo yan, ha? Hindi basta sumusuko to. We'll see. May tumatawag yata sa'yo. Ay, si Tito Nanding. Bakit hindi mo sagutin? Ano ka ba? Magkasama tayo eh. Ang pangit naman kung nasa iba yung atensyon ko. Pero tito mo yan, di ba? Importanteng tao yan. Nako, tatanungin lang ako nun kung nasan ako, kung sino kasama ko. O ano naman? Hindi ba magandang opportunity yan para maipakilala mo na ako sa kanila? Tss, hindi mo kilala mga tito ko. Kaya nga kikilalanin, di ba? Makulit ka rin eh, no? Oo. As long as alam kong nasa tama ako. Sige, sasagutin ko na. Sabi mo eh. Hello, Tito? Hello, Leslie. Nasaan ka na? Anong oras ba duty mo ngayon? Ba't di ka pa umuwi? Ano lang, Tito, may pinuntahan lang po. Pinuntahan? Saan yan? Kumain lang po ako sa labas. Saan nga?
Dito lang sa may Fairview. Ba't ang layo naman ang narating mo? Sino kasama mo? Si Isaac po, yung kaibigan ko. Kaibigan mo? Lalaki? Lalaki? May kasamang lalaki si Leslie? Abay, oo daw. Ba't hindi sinabi sa atin? Narinig mo yun? Bakit hindi mo daw sinabi sa amin? Tito naman, malaki na ako. Kailangan ba sabihin ko pa sa inyo lahat ng ginagawa ko? Teka nga lang. Frank! Frank! Hay nako, yung mga tito ko talaga Cute sila actually. Para sa'yo, cute. Para sa akin, medyo. Hay, ayoko na lang mag-talk. Ba't mo binaba yung tawag pala? Hindi ako nagbaba, si Tito. Alam ko na kasunod niyan. Ipapa-video call ka nila kay Tito Frank, yung bunso nila. Siya lang kasi yung marunong mag-Facebook sa kanila O, see? Ay. Hello, Tito Frank? Hello, Leslie. Nasaan yung lalaki yan? Ipakita mo sa amin. Tito? Ipakita mo sabi. Nakakahiya. Leslie, it's okay. Sure ka, ha? Yes. Eto. Hello po. Ay, saan mo dinala yung pamangkin namin? Screenshot mo nga itong pagmumukha nito, Frank, ha? Screenshot mo to. Nasa mall lang po kami. Huwag po kayong mag-alala. Taga saan ka? Sino mga magulang mo? Po? May NBI clearance ka ba? Pati nga ng ID mo. Baka may criminal record ka, ha? Hindi po. Hindi po ako masamang tao. Kung hindi ka masamang tao, bakit hindi mo pinagpaalam sa amin yung pamangkin namin? Sige po, sa susunod ipagpapaalam ko po siya sa inyo. Alam mo, may kumpare akong pulis, baka akala mo. Huwag mong pagbabala ka ng masama yung si Leslie namin. Isaac, akin na nga. Tito, usap na lang po tayo mamaya. Pauwi na rin kami. Bye. Medyo intense yun ah. Sabi ko naman sa iyo Hindi mo naman sinabi sa akin na ganun pala ka-stricto yung mga tito mo. Ay. Ngayon alam mo na. Mahirap akong ligawan dahil may 3 barakong nakabantay sa akin. Ngayon, kung sa palagay mo hindi mo sila kayang harapin, mabuti nang hagat maaga, sabihin mo na. Let's do this. Ha? Anong let's do this ka dyan? I mean, bring it on. Wala naman ako masamang intensyon eh. Ba't naman ako matatakot sa mga tito mo? We, kaya mo silang harapin? Oo naman. Haharapin ko sila. Lalaki sa lalaki. Papatunayan ko sa kanila na malinis ang intensyon ko sa'yo. I don't care kung stricto sila or kung ano paman. Basta ako, magpapakatotoo lang ako sa kanila. At ipapakita ko sa kanila kung bakit karapat-dapat ako sa'yo. Smooth sailing naman kami ni Isaac na umpisa. Sweet siya kung sweet. Dumadalaw siya sa trabaho ko para sunduin ako. Nag-date kami sa mga magagandang restaurants at kung ano-ano pang sweet na ginagawa ng mga taong nag-uumpisa ng magkalapit ang loob. Okay na okay para sa akin si Isaac. Pareho kami ng wavelength, ika nga. Nagkakasundo kami sa mga paboritong libangan at sa mga lugar na gustong puntahan. On paper, sobrang good match kaming dalawa ni Isaac. Ang hindi na lang technically okay ay yung pagharap niya kila Tito Nanding, kay Chongbert at kay Uncle Frank. Sa sobrang stricto kasi ng 3 tiyuhin ko, alam kong may hirapan ng kahit na sino pa mang lalaki na humarap sa kanila. Ano pa kaya yung pakisamahan sila? Nag-warning naman ako kay Isaac. Kung gusto niyang makuhang matamis kong oo, ay dadaan muna siya sa 3 tito kong brusko. Alam ko naman na ako pa rin ang ultimately sasagot kay Isaac, pero kung kaya niyang panindigan ang mga pangako niya sa akin sa harap ng mga taong mahalaga sa akin, siyak na malayo ang mararating ng pagsasama naming dalawa. Mabuti na lang at hindi ko na kinailangang pilitin siya na humarap sa mga tiyuhin ko dahil siya na mismo ang nagsabi sa akin na interesado siyang makilala sila. Kaya naman matagal naming tinlano ang pagkikita naming lahat hanggang sa dumating na nga ang araw na hinihintay namin. Ay,
Iba pa rin talaga yung feeling na nakakapasyal sa labas, no? Nakakalanghap ka ng sariwang hangin. Sinabi mo pa. Lalo na sa work mo. Palagi kang nasa store. Maliban na lang kung may mga nagbubuk na client para sa children's party. Hay, anyway, upo muna tayo? Kanina pa tayo naglalakad eh. Sige ba? Hindi ka ba tatanungin ng mga tito mo kung bakit hindi ka pa umuwi? Inunahan ko na sila. Nagsabi na ako na mag-o-overtime muna ako. Kakaiba rin yung mga tito mo na yun eh, no? Ay, oo nga eh. Pero alam mo, sa totoo lang, thankful naman talaga ako sa mga yun. Ang laking bagay na nandyan sila para sa akin. Hindi ko nararamdaman na mag-isa lang ako sa buhay. Ay, oo nga pala, speaking of, huwag kang mawawala bukas ha. Bukas? Anong meron? Ay wait, bukas na pala yung usapan natin na pupunta tayo sa mga tito mo. Oo kaya, nakalimutan mo? Oo eh. Pero go lang, wala naman ako ibang pupuntahan bukas eh. Yun, buti na lang. Ano ba magandang pasalubong sa kanila? Kahit ano, hindi naman maarte yung mga yun eh. Pero feeling ko, ma-appreciate nila kung bibigyan mo sila ng alak. Talaga ba? O sige, sakto may imported na alak dun sa bahay. Okay, nga pala, malakas ka bang uminom? Hindi eh. Required ba na dapat malakas uminom pag haharap sa mga tito mo? Hindi naman, pero uunahan na kita ha. Malakas akong uminom eh. Yuck, turn off. Ay, grabe siya. Hindi, biro lang. Wala namang kaso sa akin yun. Ano yun? May tumatawag sa'yo? Hindi, alarm yun. Ibig sabihin oras na para umuwi ako. Naks, lakas maka-Cinderella. May curfew? Hay nako, sinabi mo pa. Kaya ikaw, galingan mo yung pagharap sa mga tito ko bukas para wala ng curfew tuwing nagkikita tayo. Yes, boss. Ay, nako, nakakapagod. Oh, tito, ang dami naman yata niyang binili niyo. Isang case agad? Nako, sa amin pa lang ni Kuya Nanding, ubos na yan eh. Dadagdag pa si Frank tapos ikaw pa. Sa bagay, Yung boyfriend mo ba, hindi ba malakas uminom yan? hindi ko pa boyfriend yun, tito. Pwede maliligaw. Hindi pa. Hindi ko pa nga siya pinapayagang manligaw officially. Hanggat hindi pa niya kayo nakakaharap. Buti naman. Dapat talaga kilalanin muna namin yung damuhong yan bago pa siya umakyat ng ligaw sa'yo. Sabi ko nga eh. Hay, pero tito, huwag niyo namang masyadong takutin yung tao. Baka mamaya, imbis na makapag-asawa na ako, mapurnada pa ng dahil sa inyo. Kung bahagang buntot ng manliligaw mo, hindi na namin kasalanan yon. Mukhang balak pa namang ilabas ni Kuya Nanding yung samurai niyang bagong hasa. Tito naman eh. Biro lang. Teka, nasa na ba yung Isaac ngayon? Maya-maya nandito na sila Kuya Nanding. Hindi pwedeng siya pa yung hinihintay namin. Tatawagan ko tito. Itatanong ko kung nasa na siya. Sige. Ako naman siset up ko muna yung lamesa. Hello, Leslie? Hello, Isaac? Nasan ka na? Leslie, ano kasi, may emergency? Emergency? Oo eh. Darating yung tita ko galing probinsya. Kailangan ng susundo sa kanya. Ha? Di ba may usapan tayo ngayon? Oo nga eh. Sorry talaga ah. Pwede bang i-move na lang natin yung pagkikita namin ng mga tito mo? Isaac, nakaset na to eh. Excited na nga sila eh. Nakaset up na nga yung lamesa dito. Kaso, biglaan talaga kasi. Wala bang ibang pwedeng magsundo sa tita mo? Wala eh. Iisa lang yung pinsan ko dito sa Manila. Nasa trabaho pa. Nakakahiyakin na tito. Babawi ako next time. Promise. Wala naman ako magagawa kung hindi ka talaga pwede. Sorry talaga, Leslie. Sige na. Ingat na lang. Bye. Alis na ako saglit ha. Kukuha pa ako ng upuan sa bahay. Kulang pa tong upuan mo dito eh. Wag na, tito. Ha? Hindi na raw tutuloy si Isaac. Yun lang, ano nangyari?
bigla raw may emergency sa kanila eh. Sus, emergency. Baka naman natatakot lang magpakita sa amin. Ako, mukhang may tinatago yung kaibigan mo ah. Ay, hindi naman siguro tito. Baka totoong may emergency lang sa kanila. Mabuting tao naman si Isaac. Abay, siguraduhin niya lang. Kung hindi, alam mo naman kung sino makakabangga niya. Kung totoong emergency nga yung pinuntahan niya, sige palalampasin namin yon. Pero hindi pwede ang ganyan sa susunod ha. Humarap kung haharap. Walang palusot-palusot. Sa hindi naasahang dahilan ay hindi nga natuloy ang unang pagharap sana ni Isaac at ng mga tiyuhin ko. Aminin kong nalungkot ako ng time na yon. Pero ang masigit na nararamdaman ko ay yung pagkapahiya. Napahiya ako sa mga tito ko kasi ang ganda pa naman ng pagkakabida ko kay Isaac sa kanila. Kampanteng-kampante pa akong sinabi sa kanila na si Isaac ang nagkusang loob na makipagkita sa kanila at sobrang excited na siya. Tapos ganun lang pala mangyayari. Hindi ko tuloy masisi ang mga tiyuhin ko na pagdudahan din siya. Pero dahil ako yung mas nakakakilala kay Isaac at ramdam ko na mabuti naman siyang tao, ay ipinaliwanag ko na lamang ng maayos ang nangyari. Masama ang loob ko noon kay Isaac. Yun ang unang beses na sumama ang loob ko sa kanya. Pero napatunayan niya naman sa akin na totoo yung excuse niya. Nag-send siya sa akin ng update real time. Nag-send siya ng pictures ng pagsundo niya sa tita niya. Kaya naman binigyan ko siya ng benefit of the doubt. Hindi niya naman siguro ginusto na magkaroon niya ng kaberya. After all, I am sure na Isaac is a man of his word. Ramdam ko yun sa tuwing nag-uusap kami. At sigurado akong patutunayan niya rin yun sa mga tiyuhin ko pagdating ng araw. Pagkatapos nga noong naudlot na pagharap nila Isaac at ng 3 tiyuhin ko, todo ang paghingi ni Isaac ng sorry sa akin. Madali ko naman siyang inabsuelto noon dahil valid naman yung excuse niya. Pero may mga pagkakataon na nabibring up niya ulit yun at hihingi na naman siya ng sorry. Nangako naman siya na babawi siya sa akin. Naging mas ma-effort siya sa pagsundo sa akin sa tuwing matatapos na ang work ko. Naging extra sweet at expressive din siya sa akin. Ipinaliwanag ko naman sa kanya na hindi na kailangan magbigay ng sobrang effort para lang patunayan na sincere siya sa paningi niya ng sorry. Pero likas naman na sincere itong si Isaac kaya naman siya na rin ang gumawa ng paraan para makabawi talaga siya sa akin. Si Isaac na ang kusang nagsabi sa akin na gusto niyang matuloy ng ang naudlot na paghaharap niya o paghaharap nila ng mga tiyuhin ko. Siyempre, sinabi ko naman agad yun sa mga tito ko at kitang-kita ko kung gaano sila natuwa sa ibinalita ko. Ang problema nga lang, sa ilang beses na pinlano naming matuloy ang paghaharap, ay wala pa rin natupad. Madalas, one day before, ay magsasabi na si Isaac na may ibang bagay siyang kailangan lakarin o di kaya naman ay busy siya sa work o masamang pakiramdam niya. Doon na nga, nagkapatong-patong ang sama ng loob ko sa kanya pero paulit-ulit siyang humihingi ng sorry at nararamdaman ko naman kung gaano siya ka-sincere. At mas lalo kong napatunayan ang sincerity niya noong tinutuon niya ang balak niyang pagkausap sa mga tito ko. Ready ka na? Medyo kinakabahan konti pero game. Let's go. Don't worry. Kapag nairaos mo to, I assure you magiging smooth sailing na ang lahat. Sana mairaos ko. Tara? Nandito na pala si Leslie Nandyan na? Edi papuntahin nyo na dito. Tito. Yun halika kayo. Maupo kayo. Good evening po. Good evening din. Ikaw na ba si Isaac? Opo. Maupo ka. Salamat po. Mabuti naman na tatuloy ka na sa pagpunta mo dito.
Nakailang postpone ko na yata eh. Pasensya na po ah. Medyo nabisi lang sa buhay. So, busy daw. Hindi ako naniniwala doon. Kaya mo na kuya. Ang mahalaga naman natuloy na siya ngayon, di ba? Saan mo nakilala si Leslie? Sa children's party po. Anong children's party? Niloloko mo ba ako? Kuya, relax. Nakalimutan mo na ba? Nag-host ng children's party yung company nila Leslie. Akala ko ginagago ako eh. Bago nga sa pa naman tong kataan ako. Ilan taon ka na, Isaac? Bali, 27 po. Nako mas matanda sa'yo si Leslie. 2 taon lang naman po yung tanda niya sa akin. Baka mamaya gawin mo sugar mommy to. Hindi po. May sarili naman po akong income. Oo nga kuya. Saka masipag yan si Isaac. Siya nga yung may-ari ng pavilion na pinaganapan ng isang event namin eh. May sariling pavilion ka? Parang ganun na nga. Minana ko po sa mga magulang ko. Wala pa naman ako sariling pamilya kaya pinaparentahan ko muna. Di kaya spoiled brat ka. Hindi po. Nagkataon lang na may kaya ang mga magulang ko. Pero kaya ko naman po maghanap buhay para sa sarili ko. Tatagay mo. Ngayon, ipaliwanag mo sa amin. Bakit mo kami pinaasa ng ilang beses na pupunta ka dito tapos hindi ka naman tumuloy? Naduduwag ka bang magpakita sa amin? Hindi po. Kung totoong naduduwag ako, hindi naman ako magpapakita dito sa inyo ngayon, di ba? Ay, ba't parang nininervyos ka? Medyo kabado lang. Dediretsoy na kita, bata ha. Mainit ka sa mata namin. Wag na wag mong lulukuhin o sasaktan tong pamangkin namin dahil kung hindi, kaming tatlo makakabangga mo. Opo, naiintindihan ko. Kaming tatlo pa lang tong karap mo ngayon. Pero sasabihin ko na sa'yo, marami pang pinsan niya si Leslie. Sa oras na gawa mo siya ng masama, hahantingin ka namin kahit saan ka pa magtago. Kaya kung may bala kang masama sa pamangkin namin, ngayon pa lang mag-isip-isip ka na. Huwag kang nahumukay ng sarili mong libingan. Tito naman. Ay, bakit? Sinasabi lang naman namin yung totoo. Simula pagkabata mo, inalagaan ka namin. Kahit nung nabubuhay pa ang Kuya Jamie. Kaya hindi kami papayag na may umaargabyado sa'yo. Wala naman po akong masamang intensyon kay Leslie. Alam kong mahirap pang paniwalaan ngayon kasi unang beses pa lang nating nagkaharap-harap. Pero wag po kayong mag-alala. Habang tumatagal, mas makikilala ninyo ako. Hindi ko sasayangin yung tiwalang ibibigay niyo sa akin. Kitang-kita ko kung papaanong bisahin ng mga tiyuhin ko si Isaac. Kulang na lang ay lumubog si Isaac sa kinaupuan niya sa sobrang kaba. At kitang-kita ko rin kung papaano niya sinagot ang mga tanong nila ng buong tapang. Nakita ko kung papaano niya binigyan ng assurance sa mga tito ko na wala siyang masamang intensyon sa akin. Sa tuwing bumubuko ang bibig ni Isaac para gawin yun, lalo lang akong humahanga sa kanya. Sa isang idlap ay para bang napura ang lahat ng sama ng loob ko sa kanya na dala ng paulit-ulit na pangiingdyan niya sa mga tiyuhin ko. Ang totoo, pwede ko sigurong sabihin na na-boost ang ego ko bilang isang babae. Aminin man natin o hindi, gustong-gusto namin mga babae yung ganon. Yung mga lalaki na handang harapin ang mga kamag-anak namin at patunayan na malinis ang intensyon nila sa amin. Sobrang saya ko na finally ay napatunayan ko rin sa mga tito ko na kaya silang harapin ni Isaac. Pero hindi nagtagal yung saya kong yon. Pagkatapos kasi nung gabing yun ay napansin ko yung biglang pagtamlay ni Isaac sa pakikipag-usap sa akin. Naintindihan ko naman na baka nabigla lang siya na ipinakita sa mga ipinakita ng tiyuhin ko at umasa akong manunumbalik din ng dati niyang excitement lalo na nga sa tuwing magkikita kami. Mali ako ng akala. Dumalang ang pag-chat niya sa akin hanggang sa dumating na ngayong araw na hindi na ako kinakausap at all. Sinubukan kong gawan naman ng paraan.
Nag-initiate pa rin ako ng convo. Kinukumusta ko si Isaac. Pero ramdam ko sa bawat reply niya na wala na talaga siyang gana. Kaya naman itinigil ko na rin ang pag-chat sa kanya. Sa isip-isip ko, kung talagang mahalaga ako para kay Isaac, siguro naman siya na rin ang kusang loob na kukontak sa akin. Pero hindi niya yun ginawa. Hanggang sa umabot na nga ng ilang linggo na hindi kami nakakapag-usap. Ay, ba't ba hindi ako makapag-concentrate? Ay. Huh. Relax ka lang, Leslie. Okay? Relax. Inhale. Exhale. Ano naman kung hindi mag-text sa'yo si Isaac? Ano naman kung tumigil na siya sa panliligaw sa'yo? Hindi siya kawalan. Ay, ma'am. Good afternoon po. Good afternoon. Magpapapirma lang po sana ako ng DTR. Sa inyong lahat na ba yan? Opo. O sige, lagay mo dyan. Madam. Okay ka lang ba? Ha? Napansin ko kasi parang medyo madali kayong mapagod nitong mga nakaraan. Tsaka hindi na kayo masyado nakakangiti. Dati-rati naman energetic kayo, tsaka cheerful. Anyari? Ay, Sorry ma'am ha kung masyadong personal yung mga tanong ko. Okay lang naman po kung hindi niyo sasagutin. Mauna na po ako. Mel, saglit lang. Yes po. Hindi, wala. Never mind. Sige na, balik ka na sa pwesto mo. Baka kailangan ka na doon. Okay po. Hanggang ngayon, wala pa rin paramdam yung mokong na yun Pambihira. Oh, bakit mag-isa ka lang umiinom dyan? Bakit nga kaya? Bakit nga kaya mag-isa lang ako? Ikaw hindi ka na nag-aaya ngayon. Ay, kamusta trabaho mo? Ayos lang. Yun lang? Ayos lang? Wala ka ba ikukwento? Wala namang bago. The same, parehas pa rin naman gaya ng dati. Okay, bakit ka umiinom mag-isa? May problema ka, ano? Kung ako sa'yo, ilabas mo na yung problema mo para gumaan-gaan. Makikinig ako. Huwag na. Hindi nyo na rin naman ako madadamayan. Mainam pa rin yung nailabas mo na, di ba? Ay, Sige na, huwag ka na mahiya. Mukhang hindi tungkol sa trabaho yung problema mo. Yung Isaac ba? Anong ginawa niya? Sinaktan ka ba niya? ewan ko, Chong. Hindi ko alam kung siya ba yung nanakit sa akin Kasi sa totoo lang, may atraso siya Pero hindi ko siya bagong sisihin. Sino sisisiin mo? Sarili mo? Hindi naman tama yun. Hindi talaga, Chong. Hindi siya yung sisisihin ko. At mas lalong hindi ang sarili ko, kundi kayo. Ako? Anong kasalanan ko sa'yo? Kayo! Ikaw! Si Chong Bert! Saka si Chong Frank! Kung di dahil sa inyo, hindi ako lalayuan ni Isaac. Kung hindi kayo nangialam, hindi sana siya titigan sa panliligaw sa akin. Hindi naman kami nangingialam. Kinikilala lang namin yung mga taong papasok sa buhay mo. Hindi nga kayo nangialam. Pero dahil sa pananakot at pagbabanta ninyo, napanghinaan ng loob yung tao. Kaya ayan, umatras na. Tumigil na nang walang paalam. Hindi naman namin kasalanan kung mahina ang loob ng manliligaw mo. Kung dyan pa lang mabilis na siyang sumuko. Anong klaseng buhay pa kaya ang kaya niyang ibigay sa'yo? Sige nga. Tito, matanda na ako. Konti na lang lagpas na ako sa kalendaryo. Kailan niyo ba ako hahayaang magdesisyon para sa sarili ko? Binibigyan ka naman namin ng kalayaang magdesisyon para sa sarili mo. Ayaw lang namin na magkamali ka. Ano naman kung magkamali ako? Kasama naman sa buhay yun Kailangan yun para maging malakas ako.
para matuto akong tumayo sa sarili kong paa. Kung habang buhay niyo akong babantayan, paano na lang kung bigla kayong mawala? Anong mangyayari sa akin? Nga? Leslie, anak, huwag mo naman akong pagtaasan ng boses. Hindi, Tito. Sumusobra na kasi. Sobra na yung pangingialam niyo sa buhay ko. O mas maganda sigurong tanungin ko kung may sariling buhay pa ba ako. Kasi simulat sa pool, kayo na yung nasusunod eh. Kayo yung nagdidesisyon para sa akin. Kulang na lang kayo yung huminga para sa akin eh. Leslie, Sorry, Tito ha. Ngayon lang ako nakapaglabas ng sama ng loob eh. Kaya lulubos-lubusin ko na. Huling pangingialam niyo na to sa akin. Dahil simula ngayon, ako nang masusunod sa buhay ko. Hindi na ako papayag na pakialaman ninyo ako. Ayon ang kauna-unahang pagkakataon na naibuhos ko ang lahat ng sama ng loob ko sa mga tito ko. Alam kong hindi maganda na napagtaasan ko ng boses si Tito Nanding. Pero para sa akin kasi, umabot na kasi sa sukdulan yung pakikialam nila sa buhay ko. Naniniwala naman akong gusto lang nila akong proteksyonan sa mga pwedeng makapanakit sa akin. Pero nang dahil sa panghihimasok nila sa personal kong buhay, ay sila patuloy yung naging dahilan kung bakit ako nasasaktan ngayon. Nasaktan ako ng mga taong walang ibang ginusto kundi ang protektahan ako. Masakit, pero hindi ko pwedeng ibaling sa kanila ang lahat ng sisi. Oo, mali na pakialaman pa rin nila ako sa edad kong ito. Pero para sa akin, mali din ang ginawa ni Isaac. Nabigla na lang siyang nawala na parang bula. Yung bigla siyang nawala ng gana matapos ang una at huli niyang pagharap sa mga tiyuhin ko. Nasaan na yung sinabi niyang handa siyang harapin sila ng lalaki sa lalaki at ipaglalaban niya ako? Ano nangyari sa ipinagmamalaki niyang hindi siya basta-basta sumusuko? Hindi ko matanggap noong una. Masyadong mababaw yung dahilan ni Isaac para itapon na lamang ng basta-basta yung nasimulan sana namin. Nasa denial stage ako ng grief. Hindi ko matanggap na madali lang niyang nakalimutan ang lahat ng mga sinabi at ipinangako niya sa akin. Kaya naghanap ako ng kasagutan. Nan-stalk ako sa friends list niya at sa mga recent posts niya. Hanggang sa natuklasan ko na may iba na pala siyang itinidate. Correction, may iba din siyang dinidate habang naniligaw sa akin. Ang sakit, pero at least mas malinaw na ang lahat. Napaniwala ako ni Isaac sa mga peking pangako niya. Nilunok niya ang lahat ng mga sinabi niyang magagandang salita sa akin. Nasayang ang lahat ng galit ko sa mga tiyuhin ko dahil all along, tama pala sila ng hinala kay Isaac. After all, sila talaga ang mas nakakaalam kung ano ang makabubuti sa akin. Kaya naman noong down na ako, ay wala akong ibang nilapitan kundi ang 3 tito ko. Ay, sa wakas, makakapag-close na rin ng store. Ang daming customer ngayon, grabe. Whew. Sulitin niyo ang pahinga niyo ha. Yes, madam, susulitin ko talaga yan. Mel? Po, May gagawin ka ba after ng shift? papahinga lang ako, madam. Bakit yung po natanong? Hindi kasi mag-aaya sana ako ng inuman. Baka lang gusto nyo. Naku, pasensya na madam. Pass muna aketch. Pagod ang lola niyo eh. Baka isang shot pa lang pag lumayan niyo na ako. Sa bagay. Next time na lang madam ha. Babawi ako, promise. Sabi mo yan ha? Yes, madam. Okay. Iwan muna kita dyan, madam ha. Tapusin ko lang tong nililigpit ko para maaga makauwi. Go. Ay, try ko nga kila tito. Hello, Leslie. Chong, pwede kayo ngayon?
Sinasabi ko na nga ba, hindi mo pagkakatiwalaan yung hayop na yun eh. Nako, sa ilatsa pa lang na mukha, alam mong wala nang gagawing mabuti eh. Ikaw naman kasing babae ka. Ayaw mong makinig sa amin eh. Tingnan mo tuloy nangyari sa'yo, iiyak-iyak ka ngayon. Kuya Bert, huwag mo namang sisihin yung bata. Karamay ang kailangan niya ngayon, hindi sermon. Nako, ayaw na ayaw niya ng ganyan. Yung tinatawag siyang bata. Kahit naman ayaw niya, wala siyang magagawa eh. Kahit na pumuti pa lahat ng buhok niyan. Hanggat nandito pa tayo, baby pa rin natin yan. Di ba, Leslie? Naman na, huwag ka na umiyak. Ibig ko sabihin, sige lang, iiyak mo lang yan para gumana ang pakiramdam mo. Kailan mo ba nalaman na may iba nang nililigawan yung Isaac na yon? Hindi lang nililigawan, Chong. Sila na nung bago niyang babae. Yun lang. Gaano na sila katagal? Magto 2 months na. Sus, pwede pang buwagin yan? Uy, kuya. Hindi, biro lang. Oy, bakit bubuwagin? Kung pwede naman balisungin. Abayo nga, no? Nasaan ba yung balisong ko at ang masugod sa lunggayang Isaac na yan? Tito naman eh. Sus, pinapatawa ka lang namin. Thank you, Tito, ha. Kahit na sumama yung loob ko sa inyo, hindi nyo pa rin ako pinabayaan. Lalo na ngayon na may pinagdadaanan ako. Alam mo namang hindi ka namin kayang dalikuran eh. Oo nga, lalo na pag may kasamang alak, kaya may problema ka, kaya wala, basta may beer, susugod ka agad kami dito. Pero syempre, mas maganda kung may problema ka. Uy, nagsasabi mo dyan. Anong mas maganda kung may problema? Ibig ko sabihin, mas masarap ang inuman kung may mapagkukwentuhan. Yung linawi mo kasi. Ang swerte ko talaga sa inyo. Kahit na wala akong boyfriend, lagi naman kayong nandyan para damayan ako. Swerte rin naman kami sa'yo, Iha. Biruin mo may pamangkin kaming manager na madatong. May tagalibre ng alak tuwing inuman, di ba? Ganun? Alam mo, Leslie, mukha lang kaming loko-loko. Kala mo puro patawa lang kami. Pero ito lang kasi yung paraan namin para makarelate kami sa pinagdadaanan mo. Kasi hindi ka naman namin maintindihan. Puro kami lalaki. Kaya salamat na lang talaga sa alak. Kahit pa paano ay nagkakaintindihan tayo kahit na magkakaiba tayo ng pinagdadaanan. Kaya sige, tunggay na yung bote na yan at lunukin lahat ng kalungkutan. Cheers para sa pamangkin na niloko ng nililigawan. Cheers para sa baby damulag namin na malapit na mag-30. Cheers para sa broken-hearted ng taon. Mga loko-loko talaga kayo. Cheers! Ilunok ko nga ng tuluyan ng galit at sama ng loob ko sa mga tiyuhin ko. Mabuti na lang at hindi pa rin nila ako tinatalikuran kahit na nagkaroon ng konting hindi pagkakaunawaan. Doon ko napatunayan kung gaano talaga nila ako kamahal. Medyo nahihiya ako kasi napagtaasan ko ng boses si Chonanding. Tapos ngayon, ako yung mukhang kawawa dahil sa poor choices ko sa life. Pero okay na rin na nangyari yung confrontation na yon kasi simula ngayon ay paninindigan ko na yung sinabi ko na huling pakikialam na nila yon sa buhay ko. Ipinaliwanag ko naman yon ng maayos sa kanila at naintindihan naman nila yung side ko. Bibigyan na nila ako ng kalayaan na magpasya para sa sarili ko. Pero nangako pa rin sila na anuman ang mangyari ay hinding-hindi pa rin nila ako iiwanan.